What's up mga kaisda? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng lalagyanan ng ating mga beetle or yung mga naging salagubang na mga superworm. Yan, bale dyan, hinugasan ko lang yung pinaglagyan ng cake or yung binili nating cake sa SNR. Yan, napili ko yan na transparent kasi pwede siyang tignan sa ilalim dahil malinaw to. Ayan, sinilip ko lang yung mga superworm na ililagay natin noon sa nakaraang video. Ayan, yung mga superworm na yan, meron ng matured na naging beetle na. Ayan, nilagay lang natin dito yung tray ng itlog. Kung magkaano kayo ng beetle, kailangan nyo yan dahil dyan sila mangingitlog. Ayan, bale, ayan, naglagay na tayo ng pinaka pag-iitlogan nila. Ayan, nilagay lang natin yan dyan. At ayan, iisa-isay na natin titingnan ng ating mga superworm. Bali dyan, nakita ko to na medyo itim na. Pero sa akala man ng iba, mas okay kung pure na itim na siya bago nyo sila ilagay. Kasi hinawakan ko yan kanina at napansin ko na malambot yung kanilang katawan at pwede silang kainin ng kapwa nila beetle dahil yan, kumakain sila ng kasama nila. At take note, kapag meron ng itlog or maliliit na superworm yung inyong pinaglalagyan, mas okay na tanggalin nyo yung mga maliliit na superworm. Bakit? Kasi pwedeng kainin nila yung nanay nila. Ayun nga, sabi ko nga, kahit maliliit na superworm, kinakain nila yung kapwa nila or yung magulang nila. Kaya mas okay tatanggalin nyo yung magiging egg nila. Ayan, bali yung pinakita ko kanina, kulpa yun, magiging beetle din siya. Ayan, sumili pa tayo dito ng isang kulpa. Ayan, hindi pa sila nagta-transform to beetle. Ayan, at napansin natin dito yung isang superworm na nakabaluktot na. Ayan, pinipitik natin siya at pumipitik din. Ayan na yung sign na mag-i-evolve na siya to pulpa. At ayan, tumingin pa tayo ng ating ilalagay. Ayan, mas maganda kung pure na itim na siya. At ayun, matigas na yung pinakakatawan niya. Pero ako guys, no, in-experiment ko lang to at isinama ko na. Ayan, sabi nga nila kung di mo susubukan, hindi mo malalaman. Bali ayan, pangalawang attempt na natin to sa pagbe-breed. Yung unang breeding natin, nilagay natin siya sa isang lalagyan na walang takip. Suddenly, nung pagtingin natin kinabukasan, parang kinain siya ng dagaba or ipis or butiki. Ayun, wala na tayong nakitang beetle na ganito dahil kinain sila ng ibang eater. Dahil hindi natin nalagyan ng takip yung pinaka-lalagyanan nila. Ayun yung pinaka-advice ko sa inyo. Lagi nyo lalagyan ng takip yung paglalagyan nyo para hindi masayang yung oras na hinintay nyo. Dahil ilang araw din natin hinintay yan na maging beetle sila. Nasa 15 days or 1 week, mga ganun guys. Ayan, eto medyo matured na to. Pero mas okay kung yung pure na itim dahil mas matigas na ito. Ayan, bale pagka nagkaroon ng maliit na superworm, mas okay na alisin nyo yung mga anak nila dahil pwedeng kainin yung beetle natin, no? Yung magulang nila. At ayan, may ilalagay pa tayo ditong panibagong beetle na pa-evolve natin. Ayan, tinitingnan lang natin dito ang isang beetle. Ayan, ayaw niyang bumaba bago natin buksan na yan. At ayan, nailagay na natin siya sa ating paglalagyan. At ayan, tinignan natin yung iba dito kaso hindi pa sila beetle, kulpa pa lang sila. Pagka ganyan guys, no, wag nyo ring isasama yan sa
mismong mga beetle. Dahil yung beetle, pwede nilang kainin yung pulpa or yung mga superworm na hindi pa nag-e-evolve. Dahil hindi sila makakalaban or makakaalis. Ayan. Bali, piniga lang natin yung lalagyanan para sealed uli yung lalagyanan nila. Bali, ayan. Tinitingnan pa natin dito kung may ibang beetle pa. Ayan. Tinignan natin to at malapit na siyang maging beetle. Kulpa pa lang siya. Pero makikita natin na nagkukulay itim na yung mga paa niya. Ayan. Bali dito, ayan, tinitingnan pa natin kung may mga beetle tayo na napa-evolve na. Ayan. Binalik na natin dito yung mga ibang lalagyanan at sa susunod na araw na lang natin lalagyan ng panibagong superworm para marami tayong maging breeder. Ayan, at sinilip ko dito sa ilalim yung ilalim ng ating pinaglalagyan. Ayan, yung kagandahan ng transparent na lalagyan, nakikita mo yung ilalim ng ating pinaglagyan. Ayan, bali nakikita natin sa ilalim ng mga beetle kung ano nangyayari sa kanila. Ayan, syempre lalagyan natin ng feeds, yung mismong pagkain nila. Ayan, pero dadagdagan pa natin yung feeds na yan dahil kulang yung pinaka nilagay natin. Ayan, dagdagan nyo ng feeds dahil ayun yung magsisilbing pagkain ng ating mga beetle at magiging superworm na mga baby. Ayan. Bala yan, sinabog lang natin dito yung mga feeds na ating paglalagyan. Ayan. Dadamihan nyo lang yung feeds nyo. Ayan. At syempre, lalagyan natin ng gulay. At ayan yung magsisilbing pinaka tubig nila. Ayan. Huwag nyo kakalimutang lagyan ng gulay. Dahil ayan yung pinaka tubig ng mga beetle natin at mga maliit na superworm. Ayan. Always gulay. At syempre yung feeds. Ayan. Parang pagkain at tubig. Yung tubig yung pinakagulay. Dahil meron niyang water. Ayan. Bale, ayan yung takip. Nabutasan na rin natin yan. At syempre, para makahinga sila. Ayan. Ayan yung kagandahan ng transparent na lalagyan. Ayan. Nakikita natin yung ilalim. At nakikita natin kung meron ng maliliit na superworm yung ating pinaglagyan. Ayan. Huwag nyo kakalimutang lagyan ng lalagyan na dahil pwede silang kainin ng ibang eater. Ayan. Ayan. Pinakita ko lang din dyan yung mga butas ng takip. Dahil mamamatay sila pag hindi nyo nilagyan ng takip. Ayan. Bale, ayan yung kagandahan ng ating bagong lalagyan. Safe na safe kahit na bumaligtad siya, guys, no? Talagang nakasil siya at makakahinga ang ating mga superworm. Ayan. Bale dyan, nasisilip na natin kung ano nangyayari sa ilalim sa ating mga beetle. Update ko na lang kayo sa mga susunod pang video, guys, na. Thank you.